Yes, and I sir. have been following the proceedings in the Senate. I've even read the final report. Yes. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest. Mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. Na kung saan mga adyong pa ang pasimuno sa vote buying dyan mga kabaitaan. Namimigay daw dito mula sa mayor, pinamumudmod sa barangay, yung barangay kapitan at yung mga alipores, sila yung nagmumudmod ng pera. Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitan. Magandang buhay ho. Kamusta? Nagbabalik na naman ho tayo. Sana ang lahat po ay nasa mabuting kalagayan. At ngayon po naman ay may presko tayong pag-uusapan. Patungkol na naman ho ito sa takbo ng politika sa ating bansa. At alam niyo naman ho na talagang magulo na ngayon. Lalo na itong administrasyon na ito ay talagang nangunguna ho. Gumagawa ng kaguluhan sa ating lipunan. Dahil kaliwat kanan ho ang kanilang panggigipit sa mga kaalyado ho ng mga Duterte. So dito lamang ho tayo sa tama at pag-uusapan ho natin dyan sa Lanao del Sur sa kampo mismo ni Zia Adyong dahil may kumakalat ho sa social media ng mga Lanawan kung saan po ay di umano ito ay namimili ng boto. Pag-uusapan ho natin yan mamaya. Adyong, makinig ho kayo ha. Sana po ay mabigyang pansin nyo ito at kayo po'y makapagsagot. Kung ito ba'y totoo na yung perang kumakalat ngayon sa social media ay mula ho sa inyong kampo. At meron pa dong pangalan, 3 adyong daw yun mga kabalitaan at yun daw ang tawag nila, 3-in-1 mga kabalitaan. Pero bago po ang lahat mga kabalitaan, magpapasalamat muna tayo sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan maglupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino, ang bahay na ito, ang programang ito ay para ho sa inyo. Ngayon po ay sisimulan muna natin dito ang diskarte ho ni Gwendolyn Garcia. Dahil siya po ay pinatawan ng 6 months na preventive suspension at dito daw uunahin ayon pa sa Department of Agriculture na ibebenta yung tag 20 pesos per kilo na bigas mula ho sa DA. At ito daw di umano ay hindi pamumulitika. At yun lamang pong mga pili lamang ang makakabili daw. So anong ibig sabihin ho nito? Hindi nga ito pamumulitika pero simpleng vote buying ho ito dahil alam naman ho natin na tagilid ngayon yung mga Garcia lalo na si Gwendolyn Garcia diyan sa probinsya ng Cebu dahil mulat na ho sa katotohanan ayaw ho talaga ng mga Cebuano na mga balimbing na mga politiko, traidor sa lipunan at isa pa, basta pera ang pag-uusapan, nako, nandidilat yung kanilang mga mata. Kaya ako po ay isang Bisaya. Ayaw po natin sa magnanakaw. Kaya sa Cebu, nandyan ho si Pam Baricuatro. Doon na ho tayo. Iboto na ho natin si Pam Baricuatro at subukan ho natin dahil siya po ay maganda yung kanyang track record. At parang ano na to parang old school style itong si Gwendolyn. Patapusin na natin, hindi natin yan paabutin ng kanyang last na termino bilang gobernador diyan sa probinsya ng Cebu mga kabaitaan. Dito na ho tayo sa bago at kaalyado pa ni Tatay Digong Duterte. Tandaan niyo po, Pam Baricuatro mga kabaitaan. Panoorin natin yung 20 pesos na bigas na binibinta ho diyan sa Cebu City, sa buong Kabisayan mga kabalitaan. Naku po, halatang halata na ho ito. Sa lalawigan ng Cebu, marami ho ang nag-abang para sila'y makabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas na ngayon po sinimulan ang pagpapatupad. Abiso ng mga lokal na pamalan doon, 10 kilo lamang kada linggo ang maaari nilang bilhin.
Jazil Paran sa balita. Tinagsa ng napakaraming mga Cebuanos ang unang araw ng paglulunsad ng 20 pesos bawat kilo na halaga ng bigas dito sa lalawigan ng Cebu. Sabay-sabay na inilunsad sa bawat bayan sa lalawigan. So ibig sabihin ho nito, pinayagan ho ng Commission on Election, yung DA, na ibenta ho nilang 20 pesos na kilong bigas. Parang parang something, I smell something fishy mga kabaitan dito dahil nga po itong si Gwendolyn ay nagkaroon ho ng pinatawan ng 6 months preventive suspension ng ombudsman. So ito siguro para makabawi ho, ito opinion ko lang po ito, para makabawi sa taong bayan at hindi ho siya makalimutan mga kabaitan. Dito tayo sa 20 pesos dahil sa effort ho ito ni Gwendolyn Garcia mga kabaitan. Tandaan niyo po, basta ang mga politiko po ay gumagawa ng eksena na alam na ho nila na sila ay tagilid ho sa kanilang baluarte, distrito or probinsya, ay hahanap ho talaga ng paraan para ho magkaroon ho kayo ng name recall ho sa inyong sa taong ganong klaseng pang-uugali mga kabalitaan. Tandaan niyo po kung ano mga binibigay ho diyan sa inyo, mga mula ho sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ay tanggapin niyo at kung perang pag-usapan, pera ho natin yan. Huwag nyo pong, sa Bisaya pa, huwag nyo pong sa Tagalog pa tanggihan, balibaran. Kasi pera nyo yan, wala kayong utang na loob sa kanila. Basta alam nyo na ho na sinong iboboto sa darating na May 12. Ilang kimbot na lang ho mga kabalitaan, election na. So dito na ho tayo magkasubukan, susukatin ho natin yung kayabangan ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, lalo na ho dito itong si Gwendolyn Garcia na sobrang balimbing ho mga kabitan at umeepal pa. At talagang gusto niya pang kini-question niya pa yung ombudsman sa pagpapalabas ho ng kanyang preventive suspension. Nako, ito rin namang si Bongit ay kumampirit. Tandaan niyo po, independent body po yung ombudsman, at kung ito po ay papakinggan yung ating presidente ni Martires ay talagang may ground ho sa impeachment. Pero alam ko po itong si Martires po, kung anong magiging desisyon niya ay yun na ho yun mga kabalitaan. Kasi preventive suspension, kailangan ho maglabas ng kaukulang ebidensya. Itong si Gwendolyn, kaso parang mahirap na ho Parang delikado ho. Talagang masususpende ho ito. At baka mawala pa sa pwesto. Malapit na ho mga kabaitan itong halalan. Kaya tuloy lamang yung laban ho natin para may panalo natin si Inday Sara Duterte. Ng Cebu, ngayong araw, Mayo 1 ng taong kasalukuyan, ang paglulunsad ng 20 pesos na halaga ng bigas. Pangunahing naging sentro ng launching ay sa Cebu Provincial Capital na pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na ang programa ay may temang 20 pesos, bentang bigas meron na o PBBM. Ayon sa National Food Authority. Diba? Hindi ba pamumulitika ho yun? PBBM? Bawat proyekto ho nila may pangalang PBBM. Noong nakaraan pinakita ho natin sa vlog ho natin, meron hong BBM rice. Nako, pagkaing hayop ang resulta mga kabalitaan. Nangangamoy amag, nangangamoy cockroach na daw mga kabalitaan, nangangamoy daga. Yung tagti 29, ewan ko lang, ito front lang ho ito, malamang, opinion ko po ito para ho, kasi nabulabog na ho kasi sila sa nangangamoy na tagti 20 pesos, ayon pa ni VP Sara Duterte, na yung sinasabing ukay-ukay na bigas ba yun? Nakakahiya naman ho yung DA. Buti kayo dyan, ang gaganda ng klaseng bigas na kinakain nyo. Paano kami mga mahihirap? Yung sikmura ho namin. Paano pag kumain ho kami ng, sana hindi ito yung pinakita natin kagahapon noong nakarang araw, yung mabahong bigas, nangangamoy na bigas ayon pa ng Net25 reporter. Sana ho hindi sana hindi. Kasi pag nakakain na ho yung madlang people, kawawa ho, sinong gagastos pag nagkasakit ho sila? So sana hindi ho magkasakit na yung tiyan ng ating mga madlang people dyan sa Cebu. Sana ayusin nyo po ho na ipakita nyo na talagang sincero ho kayo sa 20 pesos na per kilong bigas. Baka bigas nung nakaraang 2 years ago pa siguro yun nakatambak lang dyan sa bodega nyo. Nako, mahirap po yun. Sana sa susunod mga araw walang balita na nananakit yung tiyan, nagkaroon ho sila ng pagsusuka at pagtatae. Sana walang mangyari ho yun. Kasi pag nangyari ho yun, mananagot ho talaga yung Department of Agriculture at lalo na itong si Bongit mga kabalitaan. Upang makabili ay kailangang magtungo ng mga residente sa kani-kanilang LGUs para sa schedule ng pagpaparehistro at sila bibigyan naman ng ID card na may QR code para makontrol ang pagbili ng bigas. Ang mahirap dito, no? Pagka nagbibenta naman lang kayo ng bigas,
bigas, ba't pinapadaan nyo pa sa mga local government unit? Sayang sa oras ho yun mga kabataan, kawawa yun. Alam nyo po, yung mga karamihan natin mga nasa squatters area, araw-araw ho yan bumibili ng bigas. Kini-kini pa yun, ha? Minsan, 1/4, 3/4, 1/2. The next day, bili naman ng kalahati. Kasi nga, wala silang perang pambili ng bulto-bultong kilong bigas. Paano pag wala na silang bigas yun? Yun lang talaga yung kanilang kayang bilhin sa araw-araw. Tapos pupunta na naman dun sa barangay. Pupunta naman sa munisipyo, sa City Hall. Magpapaschedule na naman kasi nga para makabili ng bigas. Maganda sana ang ginawa ho. Kaso nga lang, may ang sabi pa dito, di ba, makakabili lang. Parang teacher daw, yung senior citizen, di ba, parang pinipili nila. Paano ho pag walang connection? Diyan sa City Hall, diyan sa munisipyo. Kasi alam ho natin, pag nasa local government to, pag barangay-barangay ho, daming problema ho dyan, pag listahan na. Kasi pabor-paboran yan Pumapabor yung kaibigan, pumapabor yung yung kakilala. Paano pag hindi kakilala? Matagal ho talaga mabibigyan. Sana yung sinabi ko ngayon ay hindi ho mangyari. Walang magre-reklamong ganun. Talagang nakakabuwes ito pag ganun ho talaga yung mangyayari. Kasi pakitang tao lang itong pagbibinta ng bigas Sa loob ng 3 taon, saka pa gagawin ho yung pagbibinta. And then, election pa, maghalalan. So hindi na ho mga tanga yung mga madlang people. Alam na ho. Kaso nga lang, dahil bigas yung pangunahing pangangailangan, ay siyempre kakagatin yun kasi mura Ang sabi pa nga sa mga negosyante, mura nga. Pero hindi naman maganda yung quality. Mura nga. Pero hindi naman maaasahan. Sana, murang bigas na meron tayo dyan sa Cebu, sana maging maganda yung quality. Na hindi magkakasakit yung kumakain dito mga kabalitaan. So tapusin na natin to dito mga kabalitaan kasi alam ko bukas makalawa maraming komplento ito, maraming problemang kakaharapin ho yung DA at yung facilitator dito nagbibinta ng bigas kasi nga hindi pala lahat makakabili, limitado ho. Alam nyo naman pala kulang pala kayo sa bigas, di pala kaya akomodar yung dami ng tao dyan sa Visayas. Ba't pinipilit nyo pa? Para lang may pakita sa taong bayan na tinupad ni Bongit yung kanyang pagsisinungaling ng mga 3 taon, ngayon palang itinupad niya. Para sabihin na, ay, hindi pala sinungaling si Bongit. Bangag lang pala mga kabalitaan. So ngayon naman, speaking of Bongit mga kabalitaan, dito po ay sabi na isang eksperto, mga paglabag ni Bongit Jr., sabi daw malinaw at matibay na basihan ng impeachment. Ito po ay ayon sa isang law expert mga kabalitaan. Kaya yung ginagawa ho niya, marami ho siyang hindi pa ho siya pwedeng kasuhan kasi protektado pa ho siya sa kanyang pagiging presidente. Pero pag wala na ho ito, delikado ho. Ang mangyari lamang dito, pag napatunayan, kasi may matibay nga na basihan, yung impeachment ho. Baka bukas makalawas, hindi Sara nagiging presidente na mga kabalitaan. Kaso nga lang, ang problema lang natin ay hindi ho buo. Wala ho tayong solid na mga taga-suporta diyan sa Kamara. Kaya kayong nakikinig ngayon, lahat kung sino yung kaalyado sa mga Duterte mula ho sa LGU, papuntang gobernador sa Kongreso, yun po iboto nyo po para pag marami ho tayong kakampi dyan sa Kongreso, pag may magpa-file ho ng impeachment laban sa ating Pangulo, sigurado ho matutuloy yung impeachment na yan. Babaliktad ho mga kabalitaan yung basura ho. Matatakpan na yung mga basura sa administrasyong ito mga kabalitaan. So kailangan, ngayong halalan, isip-isipin nyo po. Kasi pag bumoto ho kayo sa local government na kaalyado ho ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, parang binuto nyo na rin ho itong si Tamba at itong si Bongit. Kaya wag na wag nyong iboto yung kaalyado ho ni Bongit mula sa local government papuntang Kongreso. Piliin nyo po na kaalyado talaga ni Tatay Digong Duterte ang iboboto ho ninyo. So pakinggan muna natin itong report dito mga kabitaan sa News Blast ng SMNI. Isang batikang legal expert ang nagsabing malinaw at mabigat ang mga naging paglabag ng Marcos Jr. administration. Sapat para magsilbing batayan ng impeachment laban sa Pangulo. Sir Virgil Parba sa balita. Habang patuloy na binabaliwala ng Marcos Jr. administration ang mga alegasyon sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagiging mas malinaw na ang mga hakbang ng administrasyon ay naglalatag ng matibay na batayan para sa isang impeachment laban kay Marcos Jr. Ayon sa mga eksperto, ang mga kamalian at abuso ng gobyernong ito ay nagsisilbing malupit na ground para sila ay mapatalsik sa puwesto. Kasunod ng rekomendasyon ng Committee on Foreign Relations ng Senado na paiimbestigahan sa Ombudsman ang mga opisyal ng DOJ, DILG at PNP.
mga ahensyang kinakasangkapan sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ay lumalakas ang pananawagan na may mga seryosong kasalanan ng mga nasa likod ng mga hakbang na ito. Pero ayon kay Attorney James Reserva, hindi magiging madali ang proseso ng impeachment dahil numbers game ang labanan sa politika. Anya, kailangang dumaan ang impeachment sa House of Representatives kung saan kinakailangan ang 1/3 ng boto, katumbas ng 103 hanggang 106 na kongresista. Sa Senado naman, kailangan makuha ang 1/3 ng boto o 8 senador upang magsimula ang impeachment proceedings. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kabaitaan, ngayong halalan ho, kung gusto nyo po na maunang ma-impeach itong si Bongit, iboto nyo po yung kalyado ni Tatay Digong Duterte sa Kongreso. Mauna ho kasi hindi pwedeng given na ho yan sa Senado dahil yung Duterte, sigurado naman yung makakalusot ho yan ngayong halalan. Pero itong Kongreso ay meron ho tayo natitira diyang mga kalyado ho, mga 60 siguro yan sila. So mga 300 something, 330, 33 yung kabuuan ho ng nakaupo dyan sa Kongreso. So kahit maka 1/3 man, no? Kahit yung makakuha tayo ng mga 200, masobra pa. Para sigurado pag may mag-apply ho ng pag mag-file ng impeachment laban kay Bongit, ay diretso sigurado ho yan sa Kongreso, ma-approve na ang mga kabalitaan. Kaya siguraduhin ho natin ngayong darating na halalan, make sure po na kaalyado ho talaga ng PDP laban. Mula ho sa mayors at sa Congress at sa gobernador ho, kailangan ho tulungan ho natin na magkaroon ho tayo ng sapat na boto dyan sa Kongreso. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo pong may panalo natin si VP Sara sa halalan 2028 at itong impeachment laban ho sa kanya, June yata yun na magsisimula. So kailangan may pundo na ho tayo dyan sa Senado. Kaya Duterte ho tayo mga kabalitaan. So tuloy ho tayo dito. Sabi ni Reserva, maaring magpatalsik ang mga mambabatas ng kahit sinong opisyal sa gobyerno kapag ginusto nila, lalo't kung sapat ang bilang ng mga papabor dito. Kahit walang ground, on the other hand, kahit groundless, kahit pa, I don't want to see your face because to me, your face is unpalatable. May catch-all phrase kasi dyan ng, yung kahit ano dyan yung betrayal of public trust. Kahit ano dyan, ipasok nila. Provided it is supported by at least 1/3. So maging articles of impeachment na yan. Kahit walang basihan, kung sabihin naman sila doon, okay, dahil ayaw din namin siya, they can invent because they can do anything. Inihalimbawa din niya ang naging pagtatalsik kay Noy Chief Justice na si Renato Corona kung saan kahit walang malinaw na dahilan ay pina-impeach ito na sa katapusan ay napatunayang inosente. Tingnan mo kay Justice Corona, Chief Justice Corona. How was he treated? How was case was being deliberated? Eventually, na-cleared siya pero patay na siya. Yan ang problema ng impeachment natin. Pero hindi yan problema, Admar, kasi yan talaga ang design ng ating konstitusyon. Sabi ni Reserva, bagamat alam ng lahat na pinsan ni Marcos Jr. ang kasalukuyang lider ng Kamara at marami din siyang kaalyado roon, dapat ding ikonsidera na walang permanente pagdating sa politika. Ibig sabihin, pwedeng mangyari ang anumang hindi inaasahan. Now, sino na bang congressman dyan na magpirma ng impeachment? But hindi natin alam. Kasi ang politika ay fluid We cannot predict what is going to happen in the next year. Yung mga unthinkable na mga pangyayari ngayon ay mangyayari yan sa following year. Tingnan mo yan nangyari kay PRRD. Kung balikan natin yung 1 year before, imposible. Pero nangyari. Ipininto ni Reserva na ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa taong bayan. Anya, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang magtakda ng hangganan sa mga ganitong uri ng galawan ng pamalaan. Alam niyo po mga kabaitaan, itong ginawa ho ng ilang mga kongresista na bumoto ho sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, malamang mangyayari ho to sa susunod na 20th Congress. Mangyayari ho ito na mangingibang bakod na naman ho. Pag nakita ho nila talagang pag si VP Sara ay makalusot ho dito sa impeachment nito at parang magkaroon ho ng maraming kaalyado ho dyan sa Kongreso itong si VP Sara Duterte, malamang yung mga pumirma ho laban sa kanya ay lilipat na naman ho yan sa kanya kay VP Sara Duterte. Ganun ho yung politika. Kaya sabi ni Day, wala ho tayong totoong kaibigan sa politika. Kaya malamang nakikita ko dito sa 20th Congress, pag nakalusot si VP Sara dito, delikado ho si Bongit mga kabaitan dahil marami hong mangibang bakod ho. Sigurado hong mapapatalsik dahil nga sa kaso nila kay PRRD na talagang malaki ho ang kanilang ginawang kabalastugan at ginawang hindi pagsunod sa pagyurak ko sa ating saligang batas mga kabalitaan.
Agad Balita. At dito naman muna tayo kay Kaufman. Itong si Kaufman ay nagsasabi ho dito mga kabitan, update tayo sa The Hague, Netherlands, na malaki ho ang kanyang depensa para may panalo itong si Tatay Digong Duterte na mapauwi ho ng maaga. Bago ho yung kanyang, kailan ba yung hearing niya? Yung preliminary investigation yata yun, no? September. So dahil nga po, nagpapasalamat siya dito sa kanyang nakita ho sa Senate inquiry ni Senator Amy Marcos, na napapabilib siya dahil talagang nahuli ho, nabitag ho ni Amy Marcos ang 5 mga buhaya diyan sa Malacanang. Itong si Bonjing, si Bonjing tuloy. Si Boying, itong si Renz Virano, yung kapatid niyang si John Vic Remulla, itong si Diwata, Marbel, at itong si Lakanilaw mga kabalitaan. Ito pa lang si Torre, meron na rin pala itong ginawang hindi maganda. Yung kanyang pagditine sa isang negosyanteng babae na kung saan mga kabitan 6 na araw sa kanyang opisina. Nung pumunta di umano, itong lawyer ng PAO at sinabihan o sila na kakasuhan namin kayo ng illegal detention, ay takot na takot at gumawa pa sila ng sarili nilang statement na pumapabor ho doon sa kanilang hinuli at gustong papirmahin, kaso ayaw lumagda yung babae kasi nga iba na ho yung naging usapan nakasulat doon sa affidavit mga kabalitaan. So eksperto pala itong si Torre, eksperto sa kanyang kabalastugan, sa kanyang pagiging sinungaling sa taong bayan. At kung makikita ho natin, itong ginagawa niyang paghuli at dyan sa KOGC mga kabalitaan ay talagang nagpapakitang gilas lang pala ito. Kasi nga, ang kakampi niya ay Malacanang. Itong si Attorney Kaufman, balikan natin. Ito po, panoorin po natin si Attorney Kaufman sa kanyang mga pahayag dito. Sir, on behalf of the Filipino people, we are praying for you. We are hoping for a positive response or result through all of this. We can't wait to welcome our former president back home to the Philippines, and it's through you and your team. We always pray for you that God will give you the wisdom. Thank you very much. It means a lot to me and it means a lot to him as well. May I also say yes, that sir. I have been following the proceedings in the Senate. I've even read the final report. Yes. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest. Mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. So, are you saying, sir, that the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? There are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Thank you so much for that, sir. So narinig niyo po, talagang gagamitin at magiging pulido ho yung depensa nila dito, no? Ni Kaufman, dahil nga po sa investigasyon na ginawa at yung nagiging further tawag niya doon, yung result, no, sa investigasyon ni Amy Marcos na may paglabag ho sa batas itong 5 alipores ni Bonget mga kabalitan. At ito naman po ay gagamitin para mas magiging mas mabigat pa ho yung kanyang depensa patungkol ho sa jurisdiction ni Tatay Digong Duterte na kailangan ay ipadala ho sa Pilipinas. Hindi ho dapat dito sa ICC. Sabi niya, kailangan paglaban ho natin yung karapatan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yun po yung mensahe na ipinarating ho ng batikang abogado na may resibo na ho dyan sa ICC mga kabalitaan. So ngayon naman po mga kabitan ay talaga bagang hindi ho natin to tatantanan at susundan ho natin tong balita ho natin nakuha dyan sa Lanao del Sur mga kabalitaan. Alam niyo po kasi kumakalat ho ito sa social media at maliban pa ho doon, meron hong nagpadala ho sa atin ng isang concerned netizen dahil nga po siya ay mula rin sa Marawi City na kung saan ay Maranao din ito mga kabitaan. Sabi niya pa sa atin, katribo niya daw itong si Adyong. Kaya gusto niya kasi mga kabitaan na makasagot at magpaliwanag itong si Adyong kung ano itong lumalabas. Kung totoo ba'y galing ho sa kanya mga kabalitaan o baka gawa-gawa lang ng kalaban.
Pero siya po'y nanindigan na ito'y simpleng vote buying mga kabalitaan. Akala ko ba matino itong si Adyong? Ha? Ito po ay hindi natin sinasabi na sa kanya, pero kung makikita ho natin sa larawang ito mga kabalitaan na yung perang pinamimigay ho nila na limpak-limpak, may 4,000, 5,000, 6,500, then may 7,200 mga kabalitaan. Hindi ko kasi maintindihan at nagtanong ho ako sa nakausap po natin. Ang nakasulat to dito mga kabalitaan, Mia Kabida-Bida, so Parkat, Maranao to na dialekto. Mayor sa Gia mga baryo. Adom Mia Mugay na 4K, 5K, 6,500 ago. 2,7,200. Mireles Ananki Mayor na milagi lagid o guide na nag-iba pagdating kay baryo. Kaya itanong mo kay baryo bakit 4K binigay. So, ibig pala sabihin nyo nito, pasensya na, hindi ko mabigkas ng gusto yung mga salita ng mga kapatid nating Maranao dyan sa Marawi. Ang sinasabi pala, itong pera pala, mula daw ito sa angkan ng mga Adyong. Di umano allegedly na pinamimigay ho nila yung pondo sa bawat mayor. At yung mayor daw ay binibigay ho sa kanilang barangay kapitan. At yung kapitan ang nagbibigay ho ng pera sa mga butante. So, nakalaki pa ho dito yung pangalan ni Zia Adyong, ni, Putol, no? Adyong at yung isa Adyong sa governor at, vice governor. So, ang tawag pala dito mga kabaitaan, dyan sa Marawi, kung sino po ba yung nakakapanood sa taga Marawi ngayon, totoo po ba yung tinatawag ng 3-in-1? Tinatanong ho natin kasi yung informante ho natin mga kabalitaan, kung ito po ho ba ay mula ho sa ayuda. Kasi pag mula sa ayuda, there's no question about it. Kasi wala tayong magagawa kahit simpleng vote buying mo yan, ayuda yung ginagamit to nila. Pero ang sabi sa atin ay 3-in-1 ang tawag. Napakadaming pera mga kabaitan. Tig 500, bulto-bultong tig 1,000. Meron pa dito. Ito, klaro pala to Ito, Mamintal Adyong for governor. Mujam Adyong vice governor. Zia Adyong congressman. So ito po may kalakip na halagang, ewan ko kung magkano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6,000. Basta may pera. So ito ay hindi ho natin ninusgahan si Adyong. Kailangan for the sake of transparency, dito lang ho tayo sa tama. Paano ho natin malalaman kung tama ho ito? Sana magbigay ho ng statement si Adyong patungkol ho sa kumakalat sa social media mula ho sa Marawi na Facebook, Marawi City Bayan Patrol, kung saan dito ho nagsimula, na may 878 na nag-react at ewan ko ngayon kasi 384 comments ang picture na ito. Ewan ko kaya ngayon. So dapat magpaliwanag ho dito si Adyong para ho sa kanyang karapatan na magpaliwanag kung ito ba ay sa kanya o totoo na kanilang pinamimigay, dinadaan sa mayor o di kaya pagkatapos dinadaan sa barangay pero hindi buo yung perang natatanggap dahil may kaltas pa di umano sa barangay mga kabalitaan. Ito'y pagtatanong lamang ho. Ayaw nyo sa korupsyon. Hinuhusgahan nyo si Inday Sara Duterte. Kung sabihin ho natin kung sa inyo mo, ipagpalagay natin sa inyo, ayaw nyo pala sa korupsyon. Bakit meron hong ganitong sistemang vote buying ho dyan sa Lanao del Sur mga kabalitaan? Na kung saan mga Adyong pa ang pasimuno sa vote buying dyan mga kabalitaan. Kung ito po'y totoo. So kung hindi ho ito totoo, ipaliwanag nyo po. Mag-post kayo sa social media accounts ninyo para atin pong mailagay dito sa ating content na ito pala ay hindi totoo. Pero maraming nagsasabi, maraming nagko-comment na sila din po ay nakakatanggap mga kabalitaan. Yun po yung malaking problema kasi pwedeng ma-deny ho ito ni Adyong dahil di si Adyong ang namimigay personal. Namimigay daw dito mula sa mayor, pinamumudmod sa barangay, yung barangay kapitan at yung mga alipores, sila yung nagmumudmod ng pera sa mga butanteng gusto nilang mabigyan para bumoto ho sa kanilang amo. Now ngayon, ito isang malaking hagit sa Bisaya pa. Malaking challenge ito ni Adyong kasi nakikita ko, akala ko ayaw nyo sa korupsyon. Si Inday Sara, pinapasaringan nyo na wala namang ginawa talaga. Para hindi po para sa kaalaman ng lahat, yung 125 million pesos ni VP Sara Duterte, allegedly na sinasabi ho nila na winaldaso, meron na ho itong lumabas na mula ho sa COA, unmodified result mga kabaitan. Ibig sabihin nun, correct me if I'm wrong, kung tama yung term na nagamit ko, nakalimutan ko na, malinis at nagamit sa tama yung pera. Inaakusahan nila si Inday Sara Duterte na 11 araw lang inilabas yung 125 million pesos.
sa pagkakaintindi ho natin, kung ito pong confidential funds, kung hindi ho may release pagkatapos ng taong iyon, questionable ho yun sa tanggapan ng ating pangalawang Pangulo at sa Department of Education. Kasi yung 125 million pesos mula ho ito sa edukasyon kung saan po ay confi fund na di umano 11 days lang na ginasta ni VP Sara Duterte. Natural dahil patapos na ho yung taon. Kaya para hindi ho siya ma-question sa saan ba yun? Yung Commission on Audit ay pinamimigay niya agad sa mga taong otorisado na magamit yung confi funds dahil ito po ay naaayon sa batas. Pero pag nasa kanyang posisyon, pagkatapos ng taon ay ma-question pag hindi nagasta ito mga kabalitaan. So yun po ang hindi ipinaliwanag ng HUAD Committee na hanggang ngayon ay hindi ho sila makagawa-gawa ho ng solusyon. Napunta ho ito sa pag-impeach nila kay VP Sara Duterte. Kaya kampante si VP Sara Duterte na magpa-impeach ho. Impeach nyo kayo, impeach nyo ako. Haharapin ko kayo doon. Dahil alam niya ho sa sarili niya at alam ng sambayan Pilipino na hindi ho magnanakaw ang mga Duterte. Ngayon, itong kay Adyong, ito yung malaking, oy Comelec, sana naman, masilip mo ito Comelec. Sana yung Comelec, oy George Garcia, dito ho natin mapapatuloy, malaking challenge din to sa iyo, Boss George Garcia, na kailangan managot ho at ipapatawag yung atensyon ng mga Adyong diyan sa Lanao del Sur kung ito ba ay may katotohanan. Pangit din ho naman kung husgahan ho natin yung mga Adyong na ito ay kumakalat sa social media na nakabalandra ho yung pangalan nila. Pwede rin naman gamitin sa kalaban na isulat yung pangalan dyan ni Adyong para masira ho. At pwede rin sabihin natin na ito ho talaga yung kanilang kalakaran dyan sa Lanao del Sur sa mga Adyong. Kaya dapat mamagitan ho dapat ang Comelec ho dito. Kailangan may panagot ho ito o di kaya magbigay ng Asyokos letter para ho sa mga Adyong kung ito ay may katotohanan. Mahirap din ho naman na tayo mga vlogger nasa tama lang ho tayo, hindi ho tayo gumagawa ng fake news. Kasi nga at bugbog sarado ng mga DDS kahit tama yung impormasyon sasabihin nga fake news. Ito parang hindi naman to fake news kasi sinasabi ho natin dito ay kailangan mapatunayan ni Adyong na hindi ho sa kanila nagmula itong pamimigay, itong pamimili ng boto ho mga kabalitaan diyan sa Lanao del Sur. At kailangan mamagitan din dito ang Comelec para hindi tayo makapag-isip ng Comelec ay may kinakampihan. Siyempre independent body din po yung Comelec. So dito rin natin mapapatunayan na straight din to itong si George Garcia. Kailangan managot at kailangan may managot ho dito kung sino gumagawa. Kung totoo man, Asyokos letter para sa mga Adyong at may paliwanag sa publiko para naman ho maintindihan ng karamihan kung saan ho ba talaga yung perang yan. Allegedly, 3-in-1. Kaya pala 3-in-1 kasi 3 Adyong ang nakasulat ho dyan para sa ngayong halalan ay sila ay manalo muli mga kabalitaan. Kaya ito po ay ating ipapaliwanag sa taong bayan. Kaya maghihintay ho tayo mga kabaitaan kung ano magiging aksyon ng Comelec. Kasi karapatan din, may due process tayong tinatawag. Karapatan din ni Adyong na magpaliwanag sa aligasyong ito na nakabalandra yung kanilang mga pangalan. Dahil ito po talaga ay klaro hong vote buying mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon, maraming salamat po sa inyong panunood at panatilihing tumutok lamang dito ho sa ating munting bahay. Kahit tayo ay unti-unti nang ginurgor yung ating bahay, pero andito pa rin kayo, andyan pa rin ho kayo, nanonood kahit papaano. Nagpapasalamat pa rin ho tayo dahil sa inyo. Tayo ay patuloy na maghahatid ng sapat na impormasyon, komprehensibo na mga balitaan at komentaryo, opinyon, suhestyon mga kabalitaan. Lalo na po sa ating mga mamamayan na kung saan ay kulang ho sa impormasyon, dapat ho kayo manood dito dahil magkaroon ho kayo ng sapat na kaalaman sa pamamagitan ho na ating paglalahad ng makatotohanang balitaan. Bago tayo magtapos mga kabaitaan, salamat ho sa ating mga kababayan ho nating nasa abroad, no? Lalo na ho dyan sa The Hague, Netherlands ng mga Pilipino, sa Europa, lalo na ho sa Middle East at lahat ng mga overseas Filipino workers, yung ating makabagong bayani ng bansa. Saludo ho kami sa inyo, sa ating mga kapatid na Muslim dyan sa Mindanao, around the world. Assalamualaikum sa inyo lahat. Mas salam po. At Luzon, Visayas at Mindanao, ang bahay na ito ay para sa inyo. At ako po ay magpapasalamat sa ibinigay na pakulay ho na mula sa Japan mga kabaitaan. Sa simpleng pakulay, maraming salamat po. Pasensya, ngayon ko lang napapasalamatan dahil busy ho tayo mga kabalitaan. Kaway-kaway muna kay Mami Rose at kay Boss Toby's family dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. To God be the glory. Mwah mwah, chip chip.
Peace out! Maraming salamat. Tanaga Balita.